magpulong ang mga kinabuhi. Kaya tanan na ginatugyan, kinapasalamatan nga madawat, pinagilamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen. Okay, mga lingkod ang tanan. Well, padayon kita sa ato ang pagtuon, which is subject kini siya nagahisgot may tungod sa atong pagpakig-fellowship kauban sa atong Diyos nga Mahal, Diyos nga Anak o Diyos nga Espiritu Santo. Hindi mo ang pinaka-importante nga bahin sa kinabuhi sa tao na kung dili niya masabtan ang iyang kinabuhi, dili niya masabtan ang spiritual life, wala giyo'y bilik, wala gibili ang tanan. Mao ka na nga dapat masabtan gyud nato kung sa atong kinabuhi, kung sa pinaka-importante sa atong kinabuhi mo ang pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Ang sa tao, secondary lang na siya. No? Yes, natin pagpakig-fellowship kauban sa tao, apan kuwan lang na siya, no? Secondary lang na siya. Ang first yun dapat natin ibutang sa atong pamuna-muna ang atong pagpakig-fellowship diya sa Diyos. Now, nana kita diri sa fellowship with the Trinity. No? God the Father, the Son, and God the Holy Spirit are three separate and distinct persons. Ibalo kita niya, no? Usa ka Diyos sa tulo ka personas. Linawta nga, clear na sa tuwa. Usa ka Diyos, tulo ka personas. Usa lang ang atong Diyos. Apan, naglangkob sila sa tulo ka personas. Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Now, but they are identical in essence. No? They all have co-equal, co-eternal, co-infinite sovereignty, holiness, love, eternal life. No? Meaning, kung sa anak sa Diyos nga mahal, anak po sa Diyos nga anak. Kung sa anak sa Diyos nga anak, anak po sa Diyos nga Espiritu. Busa gitawag sila co-equal, co-eternal. Ganun gitawag sila co-equal, co-eternal, tungod kay pareha sila ang ilahang attributes, ang ilahang essence, pareha lang. So, dili ka makaingon nga, labaw ang mamahan, kay kung powerful ang mamahan, powerful ang punang anak. Hindi powerful ang punang Holy Spirit. Kung may kag sovereignty ang mamahan, sovereignty punang anak, sovereignty punang Holy Spirit. Kung absolute righteous ang mamahan, absolute righteous punang anak, absolute righteous punang Holy Spirit. So, ang ilahang kinaiyahan mo ay nagtudlo na di are co-equal, co-eternal. So, walay, kung imong panahon, walay inferior tungod kay ilahang essence kapareha lang. No? Kapareha lang. So, when we talk of fellowship with God, we must talk of fellowship, relationship, life, or occupation with God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kung mag-isip ka o pagpakig-fellowship, nag-isip kini siya may tungod sa atong spiritual status with regards to the Trinity. Kasi, dili man pwedeng absent ang isa nini, no? Dili man pwedeng you are having a fellowship with God the Father and you are out of fellowship with the Holy Spirit. Di pula pwedeng bitabo. When you are in fellowship with God, you are in fellowship with God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, kinahanglan maklaro na ito kana siya. No? Fellowship is described in the relationship to all three members of the Trinity. The Christian way of life is fellowship with invisible God. So, muna nga itong pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. No? Dili na ito siya makita, but nanay kita yung pagpakig-fellowship nga ito kaniya. Now, which is, sa tao, imposible niya nga makuha kini siya sa ihang kaugalingon nga paningkamot. Dili niya makuha ni siya ang kaugalingon paningkamot. There is no fellowship through human effort.
ang fellowship resulta kini siya sa atong pagka-espiritual. That is why kanunay din akong ginabalik-balik ang spirituality. So without spirituality, there is no fellowship. So fellowship with God implies personal love for God. Now, kung magis ito fellowship with God, nagpasabot nga natay pagpakig sanduro sa Diyos nga mahal, no? Tungod kay niabot ka sa gate 5 nga mo gitawag spiritual self-esteem. Spiritual self-esteem is personal love for God the Father. Now, this is number 5. We are mandated to love God the Father and God the Son. Now, matingan na ka mo, anong wala pa ng God the Holy Spirit? Why we are not mandated to love the Holy Spirit? Now, just remember, na usa ka sugo sa tuwa nga nagaingon sa Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit. Ang pagkapuno sa pulang Espiritu, equivalent na po siya sa fellowship with the Holy Spirit. Now, so there is no mandate to love God the Holy Spirit, but under the filling of the Spirit and spiritual growth, and under cognitive self-confidence in spiritual adulthood. This becomes a fact in our lives. We do love the Holy Spirit, though this is not the mandate of the Christian life. Now, dili ka na pagkasulti, ang Christian life or Christian way of life is your fellowship with God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. One ang Christian way of life. Kung walay fellowship, there is no Christian way of life. Now, kining teaching malisod i-apply o malisod maangkon sa usa ka tawo nga usa ka magtotoo nga kulang pa sa mga doktrina silang kanan. Malisod. So, fellowship with the Holy Spirit is tantamount to love for God, the Holy Spirit. So, when we are filled with the Holy Spirit, we are in fellowship with the Holy Spirit. As we understand His ministry at salvation, well, nindot kining subject, no? The salvation ministry of the Holy Spirit. His ministry after salvation, how He carries us through so many things, and how He is our teacher, and makes perception of doctrine possible. It is inevitable that we have fellowship with the Spirit. Now, sa letter A kita. Fellowship with each member of the Trinity. Number 1, fellowship with God the Father is found in John 1:6. It says, if we say we have fellowship with Him, that is God the Father, and yet we walk in darkness, meaning cosmic involvement, we lie and we do not practice doctrine. So, dili pwede nga moingon kita nga natay fellowship sa God the Father, unya kinabuhi ta sa sala. Dili ka na siya tinuod. No? Kaya ang pagpakig-fellowship sa Diyos, nagpasabot nga limpyo ka sa tabangan sa Diyos. Meaning, experientially sanctified ka niya na panahon. Now, in other words, the practice of doctrine is fellowship with God the Father. Muna ang direkta na pagkasulti, no? Imong gi-practice, imong gi-apply ang pulong sa Diyos sa imong kinabuhi, o mo ka na imong pagpakig-fellowship sa Diyos nga mahal. Application of Bible doctrine to daily experience. Matagadlaw, no? Now, kagahapon, nag-grocery ni DC, and then
samtang nami sa Gaysan, no? Dire Gaysan ng Tibungko. Yes, nay murag niabot sa ako ang panghuna-una na yes, how to keep, no? How to keep your fellowship with God continuous, no? Kung saan nga imong pagpakig-fellowship sa Diyos, nagkapadayon. Now, samtang nagsigimig og pamunit sa mga gipamalit in preparation po sa karon punto kay usually prepare ba gyud si DC gyud og pagkaon na may mga tagalagyo na lahi pa mo ulit, so atong ginapakaon diha. So samtang nagasigimig pamunit, ang akong kinabuhi, sunod-sunod kay DC, and there are times nga ang inyong mga mata makakita og something dili maayo. Kay lagi na may mga tao na wag alamag, wag yun nakasabot, o ang ilang kinabuhi, lahat ng sa kinabuhi sa katumadunay doktrina, pagkasabot sa pulong sa Diyos. Kung bisang ganyan doktrina niyo usahay, matipas ganyan usahay din ha. O samtang nagasunod-sunod ko sa iya, samtang masugatan ako ang bang mga nag-grocery po, no? Nga, kung imong pagkatanawon, yes, o dili cover, ma-out of fellowship ka. Why? Tungod kay na mga dili decent nga pagsuko kung masakit. May makita nimo dito nga murag kulang na kayo sa tubangan, pag mutalikod, X lang ang naggunit. So, kung imo tanawon murag wala tigikon ba, gamay na rin kulang, wala na salina. Magtalikod, kita ni mo intiro ba, imo intiro likod, pag mutanaw ka sa tubangan, murag brana lang. So, maganda ka ko kini siya, kini mga butangan ni kinahanglan madili mo. Isip usa ka magtutuo, kinahanglan ma-aware ka nga dili tanan nga imong pagkatanaw. Dili makadaot sa imo, na mga tanaw nimo makadaot sa imo. That's why nakaanak ko kinahanglan na imong mga mata, careful ka sa imong mga dapat kay imong pagtanaw. Kaya na may mga tao lagi nga walay doktrina, walay kasabot, walay pagtagad, no? So ang atong mata, especially sa mga lalaki, no? Abot na sa mga babae, kung nanapapot ka inyong pagtanaw, pero abot siguro yung mga lalaki nga salina o ano, ang kasagaran lang yun, ang babae lang yun ang magpaibog, no? Now, ambot ka nang ipaibog po ng ilahang mga palit, no? Kuha mo na siya, private mo na siya, no? Pero nagyan mga makita ni mo ba, no? Now, ang imong pagpakig-fellowship sa Diyos, sometimes ma-distract sa imong makita. But, mayo na lang kay natay 1 John 1:9, bisan nagkakaulakaw ta, maka 1 John 1:9 din ta. So, ma-alerto ta. So, nagkana ko, ang atong mata, kinahanglan, selective ang atong pagkatanaw. Kinahanglan, tanaw ka sa mga butang dili destructive sa imong spiritual life. Kaya atong old signature, bisan tinod-filled ka sa Holy Spirit, ang atong old signature, nag-function siya. Nag-function siya. Kung sa imong makita, mukalit-kalag balitok sa pikas. No? So, muna, no? Keep your eyes away from several people and especially sa kanang malaway nga talanawon. Now, para sa ilaha, murag kalipay nila na kay siguro mayos lang daghang magagusto sa ilaha, daghang ganahan sa ilaha.
muragan na ilang una, no? So muna nga, alam ka na to, dapat careful ta, no? Especially sa itong young people, no? So, iwas-iwasi gina ninyong kanang gitawag ninyo pasiksihay, no? Ang spiritual life din pasiksihay, no? Decent meaning insakto, reasonable ang imong pag-suot sa imong sarili. Dili man ta legalistic, no? Dili ta legalistic, but grace-oriented diya ta. Pasig mo yung ka na, grace-oriented pastor, so pwede na ko simba nga, magtinanira, simbahan, no? Yes, grace-oriented ta, pero careful po, dili ka may stumbling block ganito sa uban. So, sometimes, nakita po na muna ang atong pagpakig-fellowship kauban sa Diyos, sa atong mga madungo. No? Sa atong mga madungo. No? Ma-distract ito sometimes sa atong mga madungo. Now, kita mo siguro ka ng linhing, at yung magkuhanan, no? Namuntin na cellphone. So, sa atong cellphone, sa copy na ito niya na yung mga makita na ito, mga vlogger din na nga sa'yo magka-disturb mo sa atong spiritual life. Ako kagabi, nagtanaw ko kang Paterbunya, no? Ko, di pala basta-basta niya ang kinamuhi, no? Paterbunya ba ito? Oo. Tanaw ko kagabi, kuhan po, di po basta-basta niya ang kinamuhi ba? Niya, ang ilang kahimtang sa talakukon, di pakita po dito, katuninang funeral service, di pakita. Nakana ko actually, nakana ko potential kayong tawhana ang dili lang siya loss sa taga-talakukon. Kung dili ako nakita, loss siya sa entero Pilipinas. Potential siya na ang height niya, tapos hindi, pila yung height ni mo ba? 6. Siya 6'4" na siya, no? Oh, mas taas siya. 6'4" niya. Tanaw ko sa iya mga dula, ko, tinuod yun, no? Ayaw yun. Magdang siya, no? Pagkakamot. Ang uban magdang, isa man lang, no? Kaya kung isa ka kamot lang, pag-ana niyo, mas taas mong kayong makakot. Iya, ano ha? Kung hindi na, kamot niya. So that means may height yun. Yeah, may taas na ambak. Ano ko sa iyo. Sometimes nagsikitog tanaw sa iyang kuhan dito, mga activities, pag-eskwela sa Ateneo, apilatong pagsulti sa iyang coach. Yes, ginasaysay yun, unsa niya mga tumong sa iyang kinabuhi. So, motong, gamit naman siya sa Ateneo de Davao, gusto niya na magpa-Ateneo de Manila. Wala ito yan, dream school doon niya, Ateneo de Manila. Now, ang tao, ay doon lang ito, unsay gidang nasa isip sa tao. Kung tinuod ng galing naigibuhat na dili maayo sa iya, ang tao, grabe ka ingitiro. Grabe ka ingitiro. O nahandlok sila na malabuhan pa sila ni ano siya pangalan niya? Bubit. Rene. Rene, Bubit. Yung ngalan nito, no? So, handlok pa sila na maupawan. Kaya maayo mo budlit kayo ng dula. Pero wala na nag-iisip nga dako kayo nga potential para sa atong naso. Dili, ang ilang panglantaw siguro, pang sarili siguro, I do not know kung sagid ang sulod. So, kung inggit man galing, duha ba sila? Napot si Adili, no? Kapit po si Divine Adili, no? So, mga potential kay mga players sa Pilipinas. So, samtang nag-sige kong tanaw silang kahintang, kaya ko ba ito, God, no?
ang kinabuhi sayang. Tinuod yun ang James 4:14 nga ang atong kinabuhi sama lamang sa aso. Sama lang yun sa aso. Kanindot sa ihang panglantaw ang kalibutanon, wala pang kahibalog yun, na nakasulod na yun ang espirituhanan sa ilaha. Sometimes magkapaminaw po sa iya pong mga istorya, sa kalibutan at ligid na. But nagkanan ko kasayang at the age of 19, wala na, pero that's life. Walang kinabuhi. Life is very, very short. Ug muna nga sa kamubo sa itong kinabuhi dapat, dili ka dapat magkigigala sa kalibutan. Umog yung isulti po sa James 4 verse 4. Ang pagpakigigala sa kalibutan is enmity with God. So kung focus na sa mga kalibutan ng butang kay yes, ang tao na focus yun sa kalibutan ng butang. Especially, ang ihabi akong kahimtan, dilipod, kung tanaw na to, baga, level po sa katong mga tao na bithaw, panginabuhi. No? Pero monong kato'y pag-asa sa iyang pamilya. No? Para sa kuwan, ako matitugtabang sa iyang pamilya. Pero may purpose ang Ginoo, ganun nga yung nato ang nahitabo sa iyang kinabuhi. I just don't know kung sa ang pinagkadaw ng katuyuan. But at the age of 19, wala na niyang kinabuhi. So, ang atong kinabuhi, dapat maplastagin nato din siya, especially sa itong young people. Mabutagin nato sa right perspective. Ang right perspective, mo pag kinabuhi ng espirituhanon, pag kinabuhi ng in fellowship with God. Stop sa pag-focus sa gitawag butang sa kalibutan. Ato basahan gadget ning Santiago 4:4. Kining Santiago 4:4 nindot kini siya nga bersikulo. I just hope ibukan ninyo kini siya sa inyong mga kalag. No? Nagaingon din niya ang Santiago 4:4 mga maluibon. Now, sa ibang translation kini siya, yung adulteros. Lahi ang word adulteros sa maluibon. No? Do ang maluibon, pwede nga adulteros ka. No? Yes, kung adulteros ka, maluibon ka. No? Pero, ganun gamit niya ang word nga adulteros. Wala ba kamo masayod nga ang pagpakihigalay uban sa kalibutan mo'y pakig-away batok sa Diyos. Busa bisan kinsa nga buot mahigala sa kalibutan, magahimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Diyos. So, bisan diay kita mga Kristohanon o mga magtuturo kita, kung ang atong paghigugma na sa paghigugma sa mga kalibutan ng butang, we are enemy of God. Kaya ang Diyos, dili niya gusto nga ang kalibutan mo ay atong higugma. Ang gusto niya, mag-espirituhan ng tao. Ang pagpakig-fellowship ang pinaka-importante alang sa Diyos nga hindi ka nato. And yet, sa kakulangan nato o gitawag nato pagtuon sa pulong sa Diyos, yes, makapag-fellowship ta. No? O busa, dili sa fellowship with God the Father, ayan diskutan din the practice of doctrine is fellowship with God the Father, meaning application of Bible doctrine kada adlaw is our personal love for God the Father. Fellowship with God the Father inevitably leads to love of God the Father at the point of spiritual self-esteem and thereafter. Now, tinood ka na, kinahanglan maabot sa kita sa number 5 sa 8 gates of the palace. No?
Ang number 5 mo ng spiritual self-esteem. Bago kita tinuod na makahigugma sa Diyos nga mahal. Muna nga itong papakig fellowship sa gitawag na ito, Diyos nga mahal. Number 2, fellowship with God the Son is found in 1 Corinthians 1:9. 1 Corinthians 1:9. Dito sa fellowship with God the Son. No, nagayon din ang Diyos kasaligan o pinagi kaniya, kamo gipanagtawag ngadto sa pakig-ambitay kauban sa iyang anak nga si Jesucristo ngatong Ginoo. So, we are called. Og sa pagtawag ng hikanato, now, pick up kanina ni Aliha. Ang pagtawag sa Diyos ng hikanato, pagkanindot yun kay we are wealthy in the sight of God. Nasabtan ba ninyo? Ganong wealthy ta in the sight of God? Sa diyan, nahimo kang magtutuo, gihatagan ka o 100% ng pagkamatarong sa Diyos, o busa ang grasya sa Diyos, libre na nga may hatag na kanina. Muna gitawag na ito grace pipe. Ang grace pipe sa Ginoo, nagatuod na nga kanina. So sa pagi, ganong ipatubod niya ang grasya ng kanina. Tungod kay nasiya'y purpose. Ang protocol plan of God. Ang protocol plan of God nga dapat magatubo yun ka sa spiritual na pagtubo. Spiritual maturity ang purpose niya. Nga kung dili mo ka magatubo sa espirituhan ng pagkinabuhi, imuha na gina isang sayo. Ano naman, ang Diyos naghahatag na sa imuha sa tanan. Wala na kulang. Ang primary asset, ang secondary asset na nasa imuha, pati pa imong personal asset. You have the gift of the Holy Spirit. Gihatag sa Diyos na kanina. Wala na kulang sa imong kinabuhi nga makaingon ka o gano'n nga wala ka magmalipayon, kung gano'n na wala ka magtubok sa iyong spiritual life. Gano'n wala ka nag-enjoy sa iyong Christian way of life. Kaya dili mo kung pwede nga ang iyong kinabuhi, dili ka mag-enjoy kung spiritualan ka lang. Dili mo lang mag-enjoy ka din sa iyong spiritual life. Dapat ang imong pagpatid sa worship sa Diyos, makanunayon, dili lang sa gitawag na to kadyot lang ang panahon. Dapat nahibalo ikaw kung saan ang pag-stay sa taas ng panahon sa pagpakig-fellowship kawan sa Diyos. Busa din sa 1 Corinthians 1:9, nagaingon, ang Diyos kasaligan o pinagi kaniya, kamugi pa panagtawag. Ang panagtawag diri, mo kini atong pagkalwas. Sa dahil bituta kang Kristo Jesus katong Ginoo manluluwas, nahimutang luwas. Ug sa atong pagkaluwas, ihatagan ta niya sa tanang mga espirituhan ng panalangin. Election and predestination. Gikan sa imong pagkaluwas hangtod na sa imong pag-atos langit. Screw blessings in time and screw blessings in eternity will provided si Ginoo. O wala kay rason nga dili ka magtuo. Nanang tanan, dili ka maka rason, dili ka maka panglipas tungod kay wala magkulang ang Dios kanato. Pinagi sa iyang grasya, gihatag niya ang tanan. Gikan sa salvation, ngadto na sa logistical grace, ngadto na sa spiritual growth, ang gibuhat sa Diyos, naghatag siya o pulong sa Diyos, pastor teacher, the teaching ministry of God, the Holy Spirit, na diin ang pulong sa Diyos, imong masabtan yun. Kung sa diyang masabtan imong pulong sa Diyos, mo imong cost mo sa pagpatubo. Busa, kung adunay mga pagsulay sa itong kinabuhi, you are strengthened because of the Word of God in your soul. Now, just remember, no?
nga dili tungod sa pagsulay nga maoy nagpalig-on nimo, no? Dili ang pagsulay, no? Ang pulong sa Dios mo'y nagpalig-on nimo. Sa dihang nay pagsulay, ang pulong sa Dios nga nasa imong kalag gi-apply nimo busa ang pagsulay imuhang na lampasan. So ang Word of God ug ang pagsulay nag-atbang sila. Yun sa nimo pagtanaw ang pagsulay ug yun sa nimo paggamit ang pulong sa Dios. And you are restricted by the Word of God sa dihang nay pagsulay. Busa pagsulay number 1, Word of God yung gi-apply. Yung saka ka, nay pagsulay number 2, Word of God apply nimo. Sige saka. Murag pareha ng tulay sa taman. Pagkahuman din na, saka. Sige, pataas sila sa ilahang pusti. No? So, ang spiritual life mo sige pasaka, when there is testing. Munang, kung adunod tayo mga testing di ay, dapat mapasalamatot pa. Kaya naipulong sa Diyos na magamit na to, kung makita nato ang pulong sa Dios may kagamitan sa atong mga pagsulay. Mo nagi-isulti di Pedro sa iyang sinulat. So, sa dihang pagkasulayan ta sa mga pagsulay, sige tag pasaka. Pabantin ta pataas. Now, dirita sa padayon ta diri sa fellowship with God the Son. Padayon na natin, no? Jesus Christ, no? Note that we were called into fellowship with His Son. Di pa nagtawag kita, aron nga doon na kita ipagpakig-fellowship sa anak kay Jesus Christ. Now, just remember that, na-develop ang imong fellowship sa God the Father, develop ang imong fellowship with God the Son, kanindot sa imong kinabuhi. We are called into fellowship with the Son. This should be number 1 priority in your life. Dapat mo'y priority sa itong kinabuhi kung saan pag-stay in fellowship with the Son. How to have fellowship with God the Father and fellowship with the Holy Spirit. Dili man nautan na adunay po pag-fellowship nato sa tao. Nindot mo po nga, doon na tayo pag-fellowship sa tao. Pero dili ang tao ang una. Dapat fellowship with God first. No? Ang pagpakig-fellowship na to sa tao, there is no significance para sa spiritual growth. No? Aside, kung higala na ito sa katao, kasi nagtuta na nakakosa ito ang espirituhan ng pagtubo. No? Ang espirituhan ng pagtubo nasa Bible doctrine na nasa imong kalag. So, but this priority cannot be fulfilled without making Bible doctrine the number 1 priority from the start of your spiritual life. Balik ko na ko. This should be the number 1 priority of your life. But this priority cannot be fulfilled without making Bible doctrine the number 1 priority. Meaning, sa imong pagpakig-fellowship sa Diyos nga anak di ay, kung dili mo priority ang Bible doctrine, wala ka no? Meaning, dili pa haom ang imong pagpakig-fellowship sa anak. Nagitulog niya ni Haganina nga dapat hangir ka sa pulong sa Diyos. Gigutom ka, giuhaw ka sa pulong sa Diyos. Dapat nasa sunod sa iyong kinabuhi o ganong gusto yung mga pagatunan ng pulong sa Diyos. Priority number 1. Now, ato ta karon sa number 3, fellowship with God the Holy Spirit. Sa Philippians 2:1-2. Philippians 2 verse 1 to 2. Busa kung aduna may pagka
dinasig diya kang Kristo. Kung doon na may pagkadinasig diya sa gugma, kung doon na may pakikambitay diya sa Espiritu, kung doon na may pagbinatiay sa kalomo o pagkinaroyan ay higpitan ninyo ang akong kalipay pinagi sa inyong paggawi nga kasinagtanay nga managbaton sa samang pagbati sa paghigugma sa samang panghuna-huna ug katuliwan. So there is a number 3, fellowship with God the Holy Spirit. Sa ako nang gingon, dili pwede na kay fellowship with the Lord Jesus Christ. Ya wala sa fellowship with the Holy Spirit. Dili pwede God the Father lang, wala naman. Dapat na ang tulog. Importante nga masabtan na ito siya. Now, therefore, if there is any encouragement in Christ, if there is any comfort and virtual love, there is any fellowship with the Spirit, if there is any affection and mercies, yes, and there is, no? Bring to completion my happiness that you might be thinking the same things. Now, sa 2 Corinthians 13:14, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. No? So, nadilan tulong, no? The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, the fellowship of the Holy Spirit be with you all, ang iyang iskutan. So, grace refers to grace orientation as a problem-solving device. Dapat masabtan din nato ang grasya. Ang grasya man good, perti mo kong lalo maginig grasya ba? Hantod nga dili mo masabtan, ug unsa kalawom ang grasya sa imong kinabuhi, dili mo masabtan ang spiritual life. Tungod kay ang tanan nahitabo sa imong kinabuhi, it is because of God's grace. Grasya ka. Walay ato. Walay iya. Gikan sa common grace, efficacious grace, saving grace, logistical grace, super grace, ultra super grace, dying grace, surpassing grace, iya naman sa Diyos. Wala giyatuan yan. Mabito lang sa James 1:17, doon ako, sa 16 pa lang doon ako binisip. Every good thing, every perfect gift is from above. Meaning, wala yung mga butang na atong naangkon sa kalibutan nga ato. Gihatagan lang ta sa Diyos o mga opportunities. Mga blessings, gihatag sa Diyos na kaninyo. Munang ng Diyos nagapanalangin sa inyo. Nabuhi ta sa grasya sa Diyos. Kami, nabuhi naman sa grasya sa Diyos. Wala naman may trabaho ni DC. Buhi sa grasya. Yun mo, kay anak pastor. Yes, di kami anak. Pero, frankly speaking, kung magsaligpis na akong kagalingan, wala namin. Akong pensyon, pagkabot sa pensyon, pagtingbayan, maglimpyo mo na yun. Kung mayroong kaya, mga duha-tulog ka dalaw, sinaw naman. Well, ang grasya sa Diyos, grabe yung kalaw. Matingala ka man nga makakaon paghihapon, ang opportunity sa pagpangalagad sa Ginoo every morning, sa pagmata nimo, pagmata na ko sa pagkabuntag, ang una gina kong prayer na namin. O gina, balik na gina sa pagkabuntag. Amahan nga Diyos, salamat sa mayong pagpahuli. Salamat sa mayong panglawas. Pagmata nimo, may paglawas. Salamat sa bagong adlaw. Salamat sa bagong opportunity.
Salamat sa Diyos nung giya, divine guidance. Salamat sa kadaugan ng nihatag ng iyong dawa. Balik-balik na kwa, pagkabuntag ang kung salamat sa Diyos everyday. Ang Diyos, huwag agad magkulang po. Makakaon ng pag-ibig. May panahon nga si Daisy, maglapwa o okra, ayos naman, away naman. Kinanag talog, kung sa panayuban din na, dugdo tuyo, na tuyo, kanang sa ginamos, away naman. No? Masahe po, magka-prepare po kamay, no? Pang sa dila, no? God provide everything. Kung sa usa ka adlaw, ay gihatag sa imo nga, gihatagan kaniya sa tanan ng mga opportunities sa imong kinabuhi. How you walk with God. How to have fellowship with God. Pero, mo ni ang ma-miss sa kasagaran ng mga magtuturo. Kung dili nila masabtan, kung saan pagkinabuhi in fellowship with God. Fellowship with God the Father, fellowship with God the Son, and fellowship with God the Holy Spirit. There is no happiness. Gawas na ini. Itong itudol niya liha ganina, mga tao, sigpita sa kalipay. Dili nila makaplagan ng kalipay dito. Now, na ka pumutanan ako sa nagkahigala sa gawas. Kay lagi usahay namin mga klase sa mga grupo lagi na magsimba, kasaba, kayo, kapakamba, sa panang magpakpakpak. So, ang ihang pamutana, pastor, mao ba niyang pagkinabuhi ng espirituhan nun? Mao ba niyang kinabuhi nga pagputing kauban sa Diyos? Now, just remember nga sa atong panahon karon, when you are in fellowship with God, dili ka kinahanglan na himong sabaan. Dili ka kinahanglan na himong magpagsulog-sulog. Ang pagpakig-fellowship kauban sa Diyos, sa sulod sa imong kinabuhi, nabatyagan mo ang tinuod ng kalipay o kalinaw. Sa sulod din. Muna sa tuwa, sa panahon sa church age. Dili pareha sa panahon sa milenyo. Sa panahon sa milenyo, yes, mag-ambak-ambak ang mga tao sa kalipay. Sadyang makita na nila natin. Pero sa tuwa, unique. Ang atong kalipay, ang atong kalinaw, na sa sunod. Kung adun namin nag-ambak-ambak din ha, sa ilang kalipay, kung sa pala, espirituhan mo na sila, ang pulong sa Diyos, just remember that the Word of God is a God of order. Meaning, ang imong kinabuhi, tagbawon sa Diyos, sa tinuod nga kalinaw, kalipay, gugma, pailog, sa bunga sa balang Espiritu. Ug ang bunga sa Espiritu sa atong kinabuhi, mong produce of Christ-like character. Relax lang. Relax lang. Dili itong lukso-lukso di ka taas, sadya ka, no? Ang tinuod nga pagsimba na diha sa imong pagpakig fellowship kauban sa Diyos. Pagpakig fellowship sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Now, grace refers to grace orientation as problem-solving device. Love of God refers to personal love for God the Father as a problem-solving device. The fellowship of the Holy Spirit refers to the feeling of the Holy Spirit as a problem-solving device. So, ang pagpakig-fellowship diay sa Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos nga Espiritu, na makita sa 10 problem-solving devices. Naraniya, no? Personal love for God the Father. Sa nga gate? Gate number 5. Spiritual self-esteem. Ang personal love for God the Son, nasa gate number 10, occupation with the Lord Jesus Christ. Ang fellowship with the Holy Spirit, makita sa unsa nga
gate. Ha? Gate number 1. Gate number 1. Ang gate number 1 is filling of the Holy Spirit. Sa problem-solving device, siguro hindi mo nauna. Kasi sa problem-solving device, gate number 2 ang filling of the Holy Spirit. Pero sa gate of the palace, number 1 siya. Sa'yo, malipatan niya na kay ang gate of the palace, nagsugod siya sa filling of the Holy Spirit. Pero kung yung problem-solving device, nagsugod siya sa rebound. Yung number 2 ang filling of the Holy Spirit. Yes, naalang sa problem-solving device. Muna yung pagpakig-fellowship na to sa Diyos ng mga anak ng Espiritu. Now, fellowship with the Holy Spirit, Beterefta. Fellowship with the Holy Spirit means two things. Residence, functions, and momentum inside the divine dynasty tantamount to the filling of the Spirit. So, sa diyan nag-reside ikaw diya sa gahom sa bilang Espiritu, mao ka na ang diskutan na ito nga pagpakig-fellowship diya sa bilang Espiritu. We are filled with the Holy Spirit. So the teaching ministry of the Holy Spirit in the divine dynasty, John 14:26, no? Nagtudlo siya, nagkiya siya, nag-influence siya. Manang trabaho sa palang Espiritu sa akong tinabuhi. Wala kita niya ginakulangan. Siya, no? And then in the protocol plan of God, there is no direct command to love the Holy Spirit, but this concept is understood in the sphere of fellowship with the Spirit, no? Butong feeling with the Holy Spirit. The probable reason for no mandate to love the Holy Spirit is the fact that the purpose of the Spirit is the Christological dispensation is twofold. A, to sustain the humanity of Christ in the dispensation of the hypostatic union, and B, to glorify Jesus Christ in the dispensation of the church. Now, nahibulong kita nga sa protocol plan of God, kung nahibuloan niyo itong protocol plan of God, kung sa protocol plan of God sa itong kinabuhi, na dapat mabot din kita sa spiritual maturity. Huwag na protocol plan of God. Now, sa protocol plan of God, natin ang mga mechanics, for mechanics. Sa for mechanics, na-divide siya sa gitawag na to tactical objectives o number 2 is strategic objectives. So natin objectives. No? Sa tactical objectives, na-divide siya sa dua. Number 1, dapat mabuti ka sa spiritual self-esteem. Personal love for God the Father, spiritual self-esteem. And then, objective number 2, spiritual maturity. Dapat mabuti ka sa spiritual ng pagkahamtong. Muna sa tactical objectives. Dili ka makapakig-fellowship sa Diyos, no? Kung dili ka magatubo sa gitawag ng spiritual ng pagkahamtong. Usay, bingin kita, monopoli na siya sa mga mature. But, yes, tinuod yun. Imposible man ko nga makapakig-fellowship ka kung dili ka magtubo sa pagkahamtong. And then, ganito kita sa strategic objectives, na-divide ko siya sa dua, which is ang number 1 objective, there is a strategic objective, mo ang occupation with the Lord Jesus Christ. Dapat you are occupied with the Lord Jesus Christ. That is personal love for God the Son. Ang personal love for God the Son is your fellowship with the Lord Jesus Christ. And when you have fellowship with the Lord Jesus Christ, mo resulta siya sa strategic objective number 2. Unsa may strategic objective number 2 nimo? Imong kinabuhi nga makahimaya sa Diyos. That's the highest objective sa Christian way of life. Sa dihang nara sa imong isip nga mahimaya ang Diyos sa imong kinabuhi, nagpasabot nga na ka sa higher nga level sa imong gitawag na to objectives kinabuhi. Naka sa strategic objectives number 2, which is gusto nimong mahimaya ang Diyos sa dawadlaw sa imong pagkinabuhi. Kung mo na ang pagpakig-fellowship nimo sa God, Father,
pagpakig-fellowship mo sa God the Son, pagpakig-fellowship mo sa God the Holy Spirit. So, bisag gasa ka mo to. Sa imong paglakaw, gasa ka mo lakaw, relax lang ka. Now, ang pagpakig-fellowship sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, dapat naka sa right place in right time. Balik ko na ko. Ang imong pagpakig-fellowship sa Diyos, dapat naka sa right place at a right time. Dili pwede, no? Ngayon ka nga, Pastor, nagpakig-fellowship ko sa Diyos, nagsuri-suri ko dito. Ang Diyos na ipurpos sa matag minuto sa imong kinabuhi. Karon yung nata dali, nasa ipurpos. Dili niya gusto, dili niya purpose na naka dito. Bisan ako, bisan doon na ang among balay, dili purpose sa Diyos nga nako sa among balay. Kung nako sa among balay karon, meaning to say, wala ko sa pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Why? Ang purpose sa Diyos sa akong kinabuhi, nini nga time, nini nga place, nini nga square meter. Magtudlo ko sa pulong sa Diyos sa inyo. So, ang pagpakig-fellowship sa Diyos sa imuha, naka sa insaktong geographical location, sa insaktong oras. Kung labas ka sa imuhang insaktong lugar o sa insaktong panahon, meaning wala ka sa pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Now, pasimulot mga mo, Pastor, para sa mo ang nagtrabaho. Well, lahi ang situation. Kung nagtrabaho mo, ang pagpakig-fellowship sa Diyos sa inyo nga pag alas 8, nalang sa inyong opisina. Di mo matog alas 8:30. Dili mo mugawas samtang nga sa bulhaton sa inyong opisina. Naka sa right place, right time. Insakto nga dapit sa insakto nga oras. Ang pagkinabuhi nga Kristohanon dili ni patakag suray-suray. Dili ni ingon nga nailakaw dito. Naigiya. Nay panahon nga bulakaw ka gyud. Pareha nang atong milabay nga sa itong adlaw, nagkatumi og immigration. Nay panahon nga mga inanay gyud nga nakay mga lakaw. But God has a purpose. Dapat masabtan nimo ang imong kinabuhi nga naka sa pagpakig-fellowship sa Diyos. Bisan asa ka manapit ang imong kinabuhi na ay purpose ng Diyos, na ay kagamitan ang imong time, nag-perform ka sa imong Christian life. So, padayon kita. Siguro atong time isang pa na din. Ako na lang yung tiwason, beginning 3. Furthermore, the purpose of the Holy Spirit is not to directly receive our love, but to glorify God. O ginay purpose. Mahimaya ang Diyos, John 7:38-39. Mabito ng ang paghimaya sa Diyos dili imo, iyan sa malang Espiritu. When you are filled with the Holy Spirit, you are in fellowship with the Holy Spirit, you can glorify God. Jesus said, "He who believes in me, as the Scripture has said, from his innermost being shall flow rivers of living water." But this is spoke regarding the Spirit, whom those who believe in Him were to receive. For the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. John 7:59 refers to the church age, for at the moment we believe in Jesus Christ, we receive 7 manifestations from the Spirit, including indwelling and filling. Now there is 16, John 16:13-14. But when the Spirit of doctrine comes, He will guide you into all truth. He will guide you into all truth. Apil na lang yung mga lagaw, ay mga trabaho, mga buluaton, asa ka nagapit. Nagbasa ba kay Biblia? Nagtrabaho ba ka sa
inyong opisina, trabaho sa inyong balay, nabay di pamalit nimo, apil na siya. He will guide you into all truth. He shall glorify me. It's ang mag-glorify the Holy Spirit, not you. He shall glorify me. The Holy Spirit glorify the Lord Jesus Christ. The reason there is no direct mandate to love the Holy Spirit is because the whole function of the Holy Spirit in this dispensation is to glorify the Lord Jesus Christ. Last, number 5. But we do have fellowship with the Holy Spirit and we do come to love Him. Although it is not mandated, however, love for the Holy Spirit is not a problem-solving device. It is the filling of the Spirit or fellowship with the Holy Spirit that is mandated and is a problem-solving device. So we are mandated to be filled with the Holy Spirit. Filling with the Holy Spirit means fellowship with the Holy Spirit. Okay, so, dinis na tama na itong pagtuon.